Alright, we are down to our last chapter of the First Corinthians. Pero ito po ay sa tingin ko ay ating hahatiin sapagkat ito ay medyo mahaba at sapagkat ito ay nangangagat. Okay. Tong Okay. Sige. So random, okay? So tayo nasa 181 episode, 181st. Tama ba, Megan? Tama ba yung term ko? 181st? Anniversary. Tama Ayun. yan? Pwede naman. Tama naman. O, dahil sinabi ni Sergio, tama na. At ang theme natin ay color blue. Okay. Well, nung nakaraan, maganda kasi more on sa resurrection siya ni Jesus. And resurrection din siya, siyempre, ng mga taong naniniwala kay Jesucristo. And that includes us, hopefully. O, Hopefully. Yun yan eh. Siyempre, bilang Kristiyano, ang utos sa atin ay kailangan lagi nating minimake sure tayo ay laging ano yung tawag doon, sir? Nagte-test ng self. Diba? Examine ng self. Yun, nag-examine ng sarili, yun ang utos sa atin bilang Kristiyano. Hindi dapat tayo makampante in a bad way. Meron tayong kampante sa Diyos. Diba? Tayo dapat kampante sa pangako ng Diyos. Yes. Pero utos din na huwag tayo magpakampante sapagkat doon minsan nag-enter yung pride pag masyado tayong kampante at hindi tayo sa Diyos kampante. Okay. Minsan sa sarili natin. Sa sariling performance, sa sariling, sa tingin natin kabaitan, di ba? Nabubulag tayo doon. Ba't ko ba nasabi yun? Well, baka madami lang ako nainom na kape. Okay, so, yung last week kasi more on sa resurrection na natandaan natin. Actually, nung Sunday, medyo natakal yung resurrection. So, gaano ba siya kahalaga, Sir John, yung resurrection? Yung resurrection kasi, yan yung ating resibo na proof din at pwede nating panghawakan na yung ating pagpapagal at ating pagsusumikap na ma-overcome yung kasalanan sa mundo, paggawa ng kabanalan ayon sa kalooban ng Diyos ay hindi mapapawalang saysay. Kumbaga hindi walang kwenta lang. Oo. Ibig sabihin nun, kapag dumating man ang araw na tayo ay pumanaw, alam natin na mayroong gantimpala. Yun ang kahihinatnan. Kasi kung walang resurrection or walang muling pagkabuhay, we eat, drink, and na lang, be merry because tomorrow we will die. Kumbaga parang, enjoy mo na yung Sir, buhay. may religion bang ganun? Hindi, yung more on pleasure. Yung school of thought. Yung hedonistic. Hedonistic. Hellenistic na mga approach yung sa pleasure. Okay, pleasure. Yan. Okay. Well, resurrection, napakahalaga sapagkat ito po ay isang katuruan na, syempre, sabi ko nga kanina, importante na hindi nga pinanampalatayanan ng mga ibang tao sa Korinto. Okay. At nagdulot yon ng kanilang maling pamumuhay. Yes. Diba? So, kaya mahalaga yung ating paniniwala ay maitama. Yes. Hindi natin pwedeng sabihin na, hindi, ano lang naman to eh. Iba-iba lang tayo ng paniniwala pero isang Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin yun. Kasi dapat, alam mo, yung paniniwala mo, itumpak. Tama, dapat. Kasi mali ka ng pamumuhay. Kaya pala ganyan ang pamumuhay mo. Kaya pala ganyan ang pamumuhay natin kasi naniniwala tayo sa ganitong klase ng paniniwala. So, may kukonect natin sa gano'n. Kaya, ang sabi sa atin is mag-repent. Di ba? Magbago ng kaisipan. Kung i-stretch natin yun, magbago tayo ng pinaniniwalaan. Di ba? Ganon. So, tayo dadako sa Kapitulo 16. Last chapter of the First Corinthians. 1. Hanggang 2. Ngayon, tungkol naman sa perang nire-raise para sa mga disciples sa Judea, gawin nyo kung ano yung sinabi ko sa mga churches sa Galatia. Mamaya tatakal natin yan. Ano kaya yung sinabi ni Paul sa Galatians na gawin din nila ng Corinthians? No? Every Sunday, magtabi kayo ng pera. Sunday daw, sir. Tama ba ang translation ko? Sunday. Kasi first day daw ng ng week Okay. Depende sa kinikita nyo. Okay? So hindi siya fix. Okay? Tapos, ipunin nyo yon para di ko na kailangang mangolekta pagpunta ko dyan. Very practical tong first two verse. More on giving, more on sa collection. Yes. Kung mapapansin mo, ang naging simula naman dito, patungkol sa
So, ibig sabihin, another, ano naman to, response sa question ng mga May tanong. taga-Corinthians. Di Okay. ba katulad nung mga previous, yung halimbawa, patungkol sa mga May may asawa, asawa. patungkol sa mga single, patungkol So, sa... sinasagot lamang niya yung tanong. Yes, sinasagot lang ni San Pablo yung tanong ng mga taga-Corinth. So, meaning to say, dito sa part na to, patungkol sa collection sa mga ministro, sa mga manggagawa sa loob ng simbahan. Okay, punta tayo sa collection sa church. Okay. Ano? So, Hindi mali. Actually, worthy nga ng double honor yung mga manggagawa at saka yung mga minister sa loob ng simbahan. maraming nata-turn off, sir, kapag meron yung mga bigayan sa church, no? Bakit sa tingin mo? It is because ang tingin nila minamanipulate sila at saka pineperahan lang. Well, to be fair, marami din naman kasing simbahan Yes, exactly. na ganun ang Yes, gawain. That's why it's very important na alam natin kung ano yung reason bakit tayo nagpapagiving. Alam din yung reason kung saan mapupunta yung pera at bakit nagpapakolek. Kasi katulad nito, no? Si San Pablo talagang nag-e-effort talaga siya na tulungan yung mga mahihirap na church katulad nung church sa Jerusalem. So, by doing that, is tumatanggap siya ng offering sa ibang churches na capable naman. So, kumbaga, reasonable dito si San Pablo. Dahil kayo, yung church nyo is well off, o di kayo yung mas magbigay. Kasi the more na kayo is nagiging wealthier in material blessings, dapat kayo din is mas nagbibigay. Ang ganda ng logic nun, sir. Ano? Kasi may logic na kaya ka mahirap kasi ayaw magbigay. Kaya magbigay ka. Di ba? May ganun? Oo. Kaya ka naghihirap kasi ninanakawan mo ang Diyos sa tithe. Di ba? Ganun? Kahit sasabihin naman kasi nila, kahit mahirap, nagtatites. Di ba? Saka yung widow, di ba? Yung saka yung tinuro sa atin ni Kuya John ng Sunday, yung nagdinidevour nila yung mga widows, houses. Inuhut-hutan nila yung Di ba? So kung papansin natin, merong system na gustong mangyari dito si San Pablo. Ayaw na niya nung doon pa sa church magaganap yung collection. Bago pa sana dumating, prepare na nila. Para as a whole na kukuhanin. Ngayon may maganda dito, yung tungkol sa pagtulong. Kasi ang sinasabi dito bibigyan ng tulong is yung mga ministers at manggagawa. Kasi sabi dito, now concerning the collection for the saints. Pag pala sinabing saints, ano ba ito? Mga Kristiyano. Lahat talaga. Again. Pero tandaan, kaya ako binanggit yung sa manggagawa, sila din is saint. Okay? May mahirap na saint, may manggagawang saint. Pero, ang mas priority natin na bigyan ng double honor and worthy of honor is yung mga gumagawa talaga. I-explain ko isa-isa bakit siya na. Sige. Simulan natin dito. Yung pagtulong, yung pagdidistribute nung material blessings sa loob ng simbahan, talaga namang may conflict at saka nag-a-arise na division kapag gano'n. Kasi issue talaga yun eh. Kasi, bakit ganito? Ano ba bakit kadalasang issue? Bakit siya ibibigyan? May trabaho naman yan. Nakakita mong issue na pressing issue sa... Sample, ba't bibigyan yan? Pinang-ano lang naman niya, pinang-sisigarilyo o pinang-accuse. Kaya may mga guidelines dito. Sige na. Tirahin na yan. Dahil nagiging issue ang pera madalas sa loob ng simbahan, is trabaho daw ng isang deacon na i-prevent yung mga ganong mga problema by having a wise spirit-led action. So, ibig sabihin, magkaroon ng biblical na foundation and spirit-led na mga gawi. So, kung principle lang yan, hindi yun. Di ba? Kung ano lang, logic lang. Hindi ganun. Pero kumbaga, ine-encourage talaga yung practical ministry naman. Kaya katulad nito, pagtulong sa mga nangailangan. Ngayon, una sa lahat, meron naman talaga obligasyon ang church na tulungan yung mga mahihirap na kapatiran. Okay? Another, yung simbahan, dapat discern nila sino talaga ang may kailangan. Ayan. Hindi yung hindi, siya kasi may pinakamababang sahod. O siya nga halimbawa may pinakamababang sahod pero hindi naman siya nangangailangan.
mas kawawa pa rin tong isa na sabi natin may sakit o Dahil ganyan. gipit siya nung panahon na Oo, yun. Ngayon, kung ang isang tao ay kaya namang suportahan ang kanyang sarili, hindi siya talaga yung taong nangangailangan. At kaya niya dapat Hindi siya gipit. Oo, hindi siya gipit at siya din daw dapat siya mag-provide sa sarili niyang pangangailangan Ikaw, kung Sir kaya niya John, magtrabaho. bilang ikaw sa aking alam ay madami ka ding tinutulungang mga tao. Ano Which is ang hindi ano mo? naman na natin kailangan Hindi nga, banggitin. ano ang ano mo? Ano ang mga Ano? parameters mo? Kunyari ba yung papautangin ka? Ano mga tinatanong mo ba siya? Actually, nagulat ako kasi nung binabasa ko. Ito din kasi yung parameters na sinusunod ko. Sige. Tinatanong mo din. Kunyari, saan mo gagamitin? Ganun? Of course. Yeah. Pero una sa lahat, Yung tanong mo. Magkano? Pinagkatiwala sa akin ni God yung pera na yun. Okay. So, may karapatan din ako malaman saan niya gagamitin yun. Alangan namang reliable ako sa resources ko, tapos ipahihiram ko sa hindi naman reliable. Kasala ka nun. Kaya nga umpisa pa lang, pinaalalahanan ko na, kunwari, kapatiran, magkapatid tayo sa pananampalataya, magkaibigan tayo, huwag mong sisirain yung pagkakaibigan natin ng dahil lang sa pera. Kasi minsan, ang mga tao, madaling mangako, pero napapako. Ang masakit pa, may audacity sila na, kunwari, humingi pa ng favors sa'yo, hindi pa nga nila nasisettle itong atraso nila na yun. May unfinished business pa. And magugulat ka, some Christian kuno or some people are like that. They are not sensitive na mali yung diskarte. Mali yung, para bang bago mo ko ayain sa ganito o ganyan, magbayad ka muna. Yun. Pero ito naman kasi, ang pinaka... Mali mo din magbabayad. Pero ito kasi, Brad... So, parang i-assure na, no? Para di ka nakangapa. Pero pinag-uusapan kasi dito, needy. Okay. Sabihin, baka wala din siyang means na bayaran. So, needy talaga. So, hindi yun. Di ba, Sir John, merong verse na wag pakainin ng tamad. Brad, pag binasa nga natin tuloy-tuloy, bababanggit lahat yun. Oo nga. Sige. Try mo muna. Sige, payariin mo muna ako. Sige. Tapos kapag may kulang, tsaka mo aluhin. Sige. Mahaba kasi siya ito ba? Yan. Sige. Ngayon, susunod mong guideline, may pamilya ba siya na pwedeng tumulong sa kanya? Kung meron... Immediate. Kung meron, hindi siya yung pinaka-needy talaga. Ng church. Pwede consider. Pwede consider. Kunwari may yung excess, no? Halimbawa, Sige, sir. Tirada. Kaya minsan nagtataka ko, member ng 4 piso isang tao, pero yung kapatid naman niya o yung nanay naman niya, mayaman, parang mali Kaya naman supportahan Yun. Ano pa? If yung isang tao ay tinutulungan ng church, kailangan meron din siyang balik sa church, hindi monetary service. Ano yan? Parang kailangan ba pag-usapan yun o kailangan kusa? Maganda sana kusa Maganda sana kusa, pero sa Bible, kasi may mga verse to 1 Timothy 5 verse 5 and 5 verse 10, na kung ikaw tinutulungan ka ng church, ikaw matik sa'yo na mag-ayos ka naman ng upuan, tumulong ka naman dun sa ministry. Pakonsuelo man lang baga. Pakonsuelo man lang. Ito, babanggitin ko to, no? Though, syempre, yung doctrine nila is, para sa akin is, hindi para sa akin, biblically speaking, mali. Alin, at saka INC. Okay. So, mali yung doctrine nila patungkol sa kung sino si God and salvation. Open naman tayo sa podcast Yeah. na yung stand that. Pero, okay sila pagdating sa part na yung kayang magbigay ng tulong Social sa service. pag-evangelize, yung magbibigay ng pera para makapag-evangelize, sila magbibigay ng pera. Ikaw na hindi mo kaya magbigay ng pera, ikaw yung humayo. Ikaw yung bumisita. Para sa pamilya yan di ba? Kunyari, wala kang ambag masyado sa handaan. Ikaw naman ang magkusang mag-urong Yun, sa mga ganun. aftercare. Yun. Di ba? Pero again, may sinabi din kasi si Ed Lapis dyan, Maganda din Pero yata yun. ikaw din, isik mo rin naman na hindi laging ikaw yung hindi nagbibigay. So, kumbaga, isik may growth ka rin dapat. isik May mo rin na progreso ka. ka rin. Kumbaga, makaahon ka rin sa kahirapan, isik mo rin na ikaw is magkaroon ng sariling pagkakakitaan o business. Hindi ka dapat maging dependent
sa church dun sa iyong pangailangan. Minsan nga kasi Ah. parang nire-reward pa natin yung mga tamad di ba? Parang Hindi nga ganon. dapat. Kaya nga sabi, yan yung term na wag pakainin yung tamad. Kasi nire-reward pa natin. Di ba kunyari sa pamilya may breadwinner tapos yung mga tamad yung nakaasa. Bakit kailangan i-reward yung mga tamad? Di ba? Actually may mga ganong tanong kami sa fellowship. Paano kung ganon? Di ba? Mali nga. Ano yung stand mo? Mali nga. Tapos kapag sinabi mo yun, masasaktan pa, lalo na kung mas matanda sa'yo. Din. Kaso nga lang, kung hindi ka magsasalita, pababasa mo lang yung verse na yun, yung pa rin sinasabi eh. Wala naman sa tanda o bata eh. Pero syempre, yung pagde-deliver ng message, paano mo i-correct yung mas matanda sa'yo, kailangan aware tayo doon. However, kunwari, yung nagtatrabaho o breadwinner is anak, at ang binubuhay is yung mga kapatid at magulang na may kakayahan pa naman magtrabaho yung Hindi mga naman magulang. sobrang tanda, hindi naman sobrang bata. Or sabihin natin wala namang able sakit. Naman, Able naman. Mahihahiya. Ang ng Bible doon is wag namang ganun. Di ba may mga ano ngayon, yung responsibilidad ba ng magulang, ng anak, di ba? Ay, ng magulang ba? Ano yan? Ano yung tanong na yan? Responsibilidad Siguro mas ba? mainam na term is, ang magulang ang may responsibilidad na palakihin, mag-provide sa kanilang mga anak. Why? Ang tao na hindi kaya mag-provide sa sarili niyang family is mas masahol pa daw sa isang unbeliever. Lalo na kung Christian ka daw, di ba? Lalo na kung Christian ka. So, kunwari, ikaw, mas matanda ka o magulang, tapos umaasa ka sa bigay ng anak mo, tapos able ka naman. Pero ba't ba ganun? Ang uso-uso ng ng breadwinner sa Pilipinas. Ano? Na sensationalize at saka na kasi nag-glorify yung yung pagiging hardworking tsaka pagiging mabuting anak. Again, ang may na-abuse. Na-abuse. Pero para sa kanila, hindi abuse yun. Mahal lang daw ng anak yung magulang. There's no question about love doon sa magulang. That's why this message ay hindi para doon sa mga anak. Di ba may din, sir? Meron din yung give people a fish and they will eat a day. Di ba? But teach a person how to fish and they will live a lifetime. Kaya itong mensahe na to, pasensya na po sa mga kung kayo po ay magulang na umaasa din sa bigay ng inyong mga anak. Kung kayo po ay tunay na Kristiyano at kung kayo po ay sabihin po natin na malakas, walang sakit, may kakayahan, huwag niyo iasa naman lahat. huwag naman po nating iasa lahat tas magagalit pa tayo sa ating mga anak o sa ating mga pamangkin o kulang, sa ating daing-daing tayo. Kulang o daing-daing. What if ang Diyos ang magsalita sa atin na hindi ba dapat ikaw ang nagpo-provide sa sarili mong family? Because in the first place, tsaka in the first place, kailangan nating maalala na baka kaya itong mga tao na to, itong mga anak mo nagpilit mag-breadwinner o itong mga tao na to kailangan makibang bansa because in the first place may pagkukulang ka nga na hindi mo na-realize sa sarili mo sila ang sumasalo. So, masakit yun. Masakit nga. Kung papakaisipin natin. Masakit nga, pero kailangan nating maunawaan na si God ang kinocommand niya na mag-provide sariling family talaga is yung mga magulang para sa mga anak. Tama. Agree naman ako dun. Ngayon, paano sir? Kunyari is yung kunyari sa case namin, hindi naman ganun kalaki sweldo ng tatay ko, tapos napag-aaral ako, ganito. May ka naman, kumbaga, pwede ka pa rin tumulong Kasi may mga magulang na, may mga anak din naman na once na napag-aral na, kinalimutan naman na yung mga magulang. Mali din yun. Meron din naman ganon. Mali din naman yun. Tapos gagamitin nila, huwag niyo kami inuobliga. Hindi obligasyon ng, di ba? Merong kabilang stretch Totoo naman na hindi yun obligasyon ng anak. Pero, kumbaga, part ng pag-honor ng ating mga magulang at kung mahal natin sila, hindi nila kailangang manghingi. Oo. Saka dapat makaramdam kayo. Saka pamilya kayo to give an example, si Papa, kahit tsaka si Mama. Si Papa, tawag dito, di ba na-stroke si Papa? Yeah. Hindi siya nagsabi na, anak, bigyan mo naman ako ng ganito. Never. Never niya ako inobliga or hiningan ng extra or whatever. Tinatanong ko lang siya, ano pa gusto mo? Doon pala siya magsasabi. Pero hindi niya ako inobliga na, anak, baka naman pwedeng ganito, ganyan, anak, baka. Walang ganon.
Why? Kasi siya bilang magulang, alam niya na siya dapat siya Ako, nagpo-provide. ako kami kasi Mm. parang napagkasunduan namin na, ako na yung bill dito, ako na dito, parang Yun ganon. is Maganda sana yun kung ganon, no? okay yun. At saka, dun sa part na yun, walang sumbatan and pangalawa, walang obligahan. Kasi Oo, taos sa puso mo eh. tama. Ibig sabihin, bukal sa puso mo Saka na lalo na gawin ngayon, yun eh. Sir John, may asawa na ako, may pamilya na ako, Mm. sarili. Siyempre, ang focus ko na is Yung yung, sarili mong family. ngayon, kung may, di May ba, extra. saka, hindi kasi issue sa bahay. Sa amin, Ah. pero sa ibang mga bahay, issue yun. Mm. Di ba? Pag kahit nag-asawa na, kailangan tumulong ka pa din. Ah, Ganon. yun nga yung Anong eh. stand mo doon? Ang una mong kailangan pag-providean ay yung sarili mong family. Okay. Ngayon, kung maapektuhan kayo doon, Kaya nga sa totoo lang, pinabubukod yung mag-asawa. oo, tama. Yun yung Tama, reason totoo eh. yun. Para maiwasan yung ganun eh. Ngayon, sa mga magulang naman, wag po sana sasama yung loob po natin kapag ganun. Kasi po, kung wala tayong sakit, capable tayo na gumawa, magtrabaho, tayo po talaga dapat eh. Ang supposedly nagpo-provide. In the eh. perfect world, sir. Oo. In the perfect world, Mm. ang ganda sana kung ikaw na magulang, Oo. magpapamana ka. Yeah. Di ba? Actually, in up to your son's son eh. Oo. So, ibig sabihin, grandson. Salinlahi Ibig sabihin, sa hanggang sa kaapu-apuhan mo eh. Magandang maganda sana. Ngayon, kung may setup naman kayo na katulad nung nagpunta ako sa Canada, si Mama. Oh. So, siya yung pinakumikita sa amin. Mm. Pero ako naman, kahit na mas malaki kita sa akin nung bunso namin, ako, nag-set na ako na, o sige, sa ano ako dyan ako sabi natin sa internet. Yung bumawas ka man lang. Kasi nakikitira ka eh. Makiramdaman. O, makaramdam. Yun, hindi na dapat pinag-uusapan. Ewan ko bakit may mga, sorry sa term ewan ko bakit may mga tao na sila na nga yung malakas gumamit ng, dito nagagalit yung iba kapag binabanggit to. Sige. Pero ako na ang babanggit para pwede nilang gamitin. Okay. May mga tao na sila na nga yung mas malakas gumamit ng resources, sila na nga yung para bang walang minsan pakialam, sila na nga minsan yung sabihin natin na hindi pinag-iisipan kung paano gagastusin yung pera, sila pa'y demanding, sila pa'y makwenta, sila pa yung parang inapi. Hindi dapat Di ganun. tugma no? Kasi tignan, ito tuloy ko, alamin daw kung talaga nangangailangan. Alamin daw kung talagang itong tao na to is wala nang ibang taong pwedeng mag-provide na kamag-anak niya. Alamin daw if talaga bang itong tao na to hindi na niya kaya suportahan yung sarili niya. Pero sabi dito, itong tao na to magpakita rin naman ng something in return sa church. Sir, hindi Di na nga monetary. hindi nga na niya matulungan yung sarili niya. O di, yung involvement na kunwari, may sakit. Involvement na sabihin natin na siguro naman yung konting pag-aayos ng mga papel o sabihin natin na paggawa ng mga sabihin natin na mga GC, ganun. O ito na, virtual na to O kaya naman sabihin natin na habang naghihintay ka ng trabaho, ikaw yung hindi naman yung nakanganga ka lang. Yeah. Hindi, ang nangyari, yung magigilas-gilasan mo rin. ibig sabihin, gilasan mo naman, parang ipakita mo naman na naghihintay ka na. Hindi naman tama rin yung tumutulong sa'yo. Exactly. Tsaka hindi parang bang magduda ba na? Maging DSWD na ang church niya. Ayan. Kaya may katuloy pa. So bagay ko sa DSWD nga, minomonitor pa yung mga tinulungan kung talagang saan nagagamit. Alam mo bakit? May karapatan ang simbahan na alamin yung moral conduct na isang tao bago niya tulungan. So, ibig sabihin, huwag kang magagalit. Kunwari, nagyoyosi ka, nagiinom ka, ayaw mong bitawan yun. Do you think na deserve ka na tulungan ng iglesia? Sin yun eh. Pangit resume mo pala. Sin yun eh. So, hindi pwedeng ganun. Sa trabaho nga, naghahanap ng biodate. At ang itinutulong ng iglesia ay basic needs and commodity. Baka sabihin... Hindi naman luxury. Pambilip ka lang po ng iPhone. Ala kasi ko, ala kasi cellphone. Though yung cellphone ngayon is nagiging need na rin for communication. Pero kayo mabuhay ng hindi yun. Kaya, ulitin ko, isa-isahin natin Una, kailangan... Hanggang verse 2 pa lang tayo. Tagal. Una, kailangan, sabi ko sa'yo ipaliwanag nung deacon para saan.
kino-collect. Tapos pag gumagastos, mahalaga na may mga elders or council na nag-a-approve or nagdi-disapprove nung bibilin. Yeah, no, may Merong, konseho talaga. kasi kung, Parang sanggunian, ano. tignan mo yung nangyari kay Tomas. Yung, nakakasabay chat. Ano yung sa Ay, bibili daw ng iPhone para hindi naglalag yung ano. Hindi ko na. Ako kasi unang nag-sin. Hindi ako kumibo. Sinin ko lang yung... Actually, may ano tayo no? DSLR. Ito nga. Sinin ko lang. Kasi nagjo-joke siya. Alam ko naman joke lang yun. Sinin ko lang. Tapos bigla lang sinabi, ay sige pag nakabayad. Naalala. Pero hindi ako kumibo. Sinin ko lang. So, presensya mo pa lang, naalaman na. Di ba kumikibo pag gano'n? Hindi ko kasi alam, sir, kung kaya ng DSLR yung yung video na matagal. Kasi alam ko hanggang 30 minutes lang. Sa bagay. Pero ewan ko, brada, hindi ko kasi siguro ako lang to, no? Hindi ko kasi ginagawang joke yung pagbili ng luxury. Hindi mo sir, hindi ko ugali. Personality. Hindi ko rin personality. Hindi mo humor Hindi mo rin humor yun May humor ako sa ibang area, pero yung humor about sa pera. Parang hindi, hindi sa ano mo. At saka personally, distasteful sa akin yung mga ganong joke. Medyo off ka. Na-off ako sa ganong joke kasi, bang, walang control ba dun sa... Merong greediness na Kasi, ba't naisip mo yun? May desire ka. So, di ba, kung ano yung lumabas sa bibig mo, nanggaling mo na yun sa puso mo. Ayun. Kaya natawa ako, nagsin lang ako sinabi. Ay, okay, alam mo lang wala. And last but not the least, discern kung nangangailangan ba, hindi na ba niya kaya suporta yung sarili niya. Sabihin natin hindi siya kaya suporta ng family niya, pero kailangan niya magbigay ng return sa church, moral conduct, and basic necessity. So, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hindi church ang primary na bubuhay sa atin. Tutulong lang yung... Okay. Ano pa? Collection yun So, itong collection for the saints, hindi siya compulsory. Okay. Ano lang siya? Parang extra giving. Okay. Ano ba yung example ng mga extra giving? For example, meron kayong particular na project sa church na pinapondohan. Halimbawa, kailangan ng speaker. Yung mga, mga simpleng bagay. Wala nang problema doon. Hindi required yung church doon. Ano pa? May mga ibang... Rent. Di ba yung mga ibang church na nagre-renta? So, yun. Ngayon, may sinabi dito, as he may prosper. So, meaning to say, habang nagiging blessed ka, it is expected na ikaw yung mas generous magbigay. So, yun naman yung pagiging reasonable ng Diyos na konti nga lang kinikita mo, bakit mas madami pa yung ibibigay mo. Though may mga ganong gift na tao, yung gift ng generosity. Ngayon, teka lang, hanapin ko lang yung mga terminology na. Wala na pala dito. Doon na pala sa susunod na verse. Okay na, doon na tayo sa verse 3 to 4. Okay, pumili kayo ng mga magdadala ng pera sa Jerusalem. Pagdating ko, bibigyan ko sila ng letter. Saka ko sila papupuntahin doon para dalhin yung tulong nyo. Kung may okay na pumunta rin ako, pwede silang sumama sa... Kung mas okay na pumunta rin ako, pwede silang sumama sa... Ang ganda, no? Kumuha si Paul ng representative sa mismong Corinth. Hindi siya yung humawak na pera literally. Anong lesson dito? Accountability. Hindi lang accountability. Transparency. And above reproach. Hindi ako hawak ng pera, Hindi mo mai-issuehan, ano? Ito naman, di ba sa kuya sa church, though si Kuya Joy Pastor, ang may hawak ng pera si Brian, tapos meron nag-audit. Tapos meron, di ba, yung sa mga petty cash, may nag-a-approve, di-disapprove pa. So, kumbaga... Bibilin ba to? Hindi. So, kumbaga, nakakalat yung power para hindi ma-abuse. Tama. Sa Lord, parang Lord of the Rings. Na magkakaroon ng movie. Okay. Actually, may prequel. yung Ring of Power. Yun. Meron. May prequel pa. Bago ang Lord of the Rings. Bago yung Hobbit. Okay. Ngayon... Di ba ang Hobbit ay prequel ng Lord of the Rings? At tapos yung Rings of Power is before pa nung Hobbit. So, papaatras. Pero yung movie na... Sinabi ko. Na sinabi mo,
after na yan na Ayan. Lord of the Rings. Hindi ko alam kung yan yung Children of Silmarillion. Yan. At yun po ang ating commercial break. Anyway, ngayon ito may mga iba't ibang uri ng terms for giving. Normally, tinatawag siyang charis or grace kasi Charisma. free will giving. Kunwari, Grace. nakapag-tithes or nakapagbigay ka ng offering, ibig sabihin ba nun, bawal ka naman libre? Sir, ikaw ba, nagta-tithe ka na nag-operate ka pa sa principle ng tithe? Yes. Okay. Pero sa akin, hindi issue yun. Okay. Kumbaga, discipline sa sarili ko yun, hindi para pagpalain ako ni Lord. Okay. Discipline ko yung sarili ko because, una sa lahat, sa Diyos naman. Sa tandaan nyo hindi lang 10% ang sa Diyos, 100%. Oo. Una sa lahat, 100. deserve ng Diyos yung best. Ano ba naman yung 10%? Oo. Pangalawa, may operating expenses ang church. So, obligado, meron talagang funds. Kailangan may umiikot talaga. Tsaka pangatlo, yun yan, noong 2015 ba 16, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng magandang trabaho. Kasi kapag bigyan mo ako magandang trabaho, mas tutulong pa ako. O yun. Sinabi mo niya. So, kumbaga, parang, faithful yung Diyos na sumagot sa mga ganung bagay. Tapos ikaw, So, kumbaga, pero hindi okay. doon nagtatapos. Yun yung tanong ko Bawal ka Kumbaga na ba? minimum yun. Bawal ka na ba manlibre ng kapatiran na gusto mong i-bless? Bawal ka na bang halimbawa kapag may nangangailangan ng pamasahe or gusto mong i-share yung goodness mo dun sa financial or material blessing, bawal na ba yun? Hindi. Actually, marami tayong pwedeng i-comment sa simbahan na hindi naman natin nakikitaan ng sobrang laking kita, pero parang sila pa yung may heart na may generous. Hindi nga minsan sa pera. Minsan, sila mahilig mag-alok ng food o sila yung kabukasyon tahanan nila. Hilig mga musta. Tsaka ang pera kasi, para sa akin, pinakamababang pwede mo ibigay. Wow! Hindi, kasi... Pwedeng quote yun, sir, Hindi kasi yung pera, kahit hindi mo mahal yung tao, pwede mo na maiabot palube, di ba? Di ba? Para tumigil lang ng kakakulit sa'yo, bigay mo yung pera. Kaya kung sinabing yun yung pinakamababa mo pwede ibigay. Understand mo, sir, sa mga pulubi na kumakain ka tapos, okay na lang yan. Gano'n. Una sa lahat, may anti-mendicant law kasi tayo. Gawa nga ako real sa pulubi. Kung may extra kang pagkain, ibigay mo. Pero kung natin magiging dependent na sa'yo yung pulubi, ituro mo, dali mo sa DSWD. Kasi, di ba, meron tayo nakitang pulubi na nanghihingi, tapos ang ganda pa yung suot, tapos may dito. Ikaw i-discern mo din. May nalilimos ka, naka-aqua plus. Buti pa sila, may aqua plus. Nag-trending yun, di ba? Sa Freedom Park, yung babae na naka-aqua plus pa na nanlilimos. Bakit niya nilalagay limos? Limot. May one time nga na ng limos tapos pinang-yosi lang binigyan ko, tapos sinabihan ako, pinang-yosi lang. Mula nun, hindi na ako nang lilimos na... Ako, ang trick ko talaga dyan is kung may nang lilimos sa'yo mga bata, tawagin mo, tapos interviewin mo. Diba? May magulang ka ba? Wala kasi sabi dito, discern ampunin kita. Sabi ko, ampunin na lang kita. Hindi mo na kailangan maglimos. Ayaw nila. Diba? Diba? Bakit nila ayaw? Kaganda ng offer ko, diba? Ampunin kita. O kaya, dadalhin kita sa may mag-aalaga sa'yo. Halika, alis naman sila. At ang una nating priority na tulungan is yung sa loob ng simbahan. Okay. So, dito, sir, sa 3 at 4, nagkaroon ng accountability at transparency si Paul dahil meron siyang kasamang witness. Ngayon, minsan yung giving, hindi lang charis or grace na tinatawag kasi free will giving. Pwede din siyang tawaging koinonia or fellowship o sharing. Nice. Mag-ambag ka naman. Kahit sa fellowship, no? Oo. Bakit ayaw magsalita? Di ba? Parang... Actually, hindi lang yun Kaya tanong ka, tapos ang sagot mo, hindi ko po matandaan your honor. Hindi lang yun, Kunwari, mahirap ka. Hindi ka makapagdala ng food para sa... Given. Sige, sa sharing, sa giving. Given yun, Given na, sige. Sana ikaw naman yung mag-ayos man lang na upuan. Yeah. Konting hindi minsan, hindi na nga ikaw yung isa sa nag-share materially, ikaw pa yung laging late,
ikaw pa yung unang umuuwi, ikaw pa yung kapag nagsha-sharing, walang masabi. Tapos ikaw pa yung may reklamo palagi. Ikaw pa yung palaging may reklamo. Ang masasabi ko na lang, the audacity and the acidity minsan, Acidity. Acidity. And lastly, minsan yung giving, tinatawag niya diakonia or a Parang practical diakonos. service or ministry. Deacon, Kunwari, magpapa-feeding. Kunwari, mag-gift giving sa isang orphanage. O yun, pwede yung mga ganong ministry. O kaya sabihin natin na may pa-gift giving tayo sa mga poorest of the poor sa loob ng church. Hindi naman yan. Ngayon, ang suggestion ko lang, kunwari gagawin yung event na yun, i-avoid yun na yung mga media, social media, tsaka picture. Kumbaga, kung may pa-event kayo na gano'n, edi sa inyo na lang, hindi nyo kailangan i-announce sa mundo na, oy, may tingnan nyo, may gift giving kami. Hindi gano'n. Kanina sabi ko kay Che, dapat kako si Sir John may kasama yan na parang media. Bakit? Tapos i-document yung buhay niya. Kasi yung buhay niya parang yun na yung ministry na yung Diyos kumikilo sa kanya. Di ba parang Basta sinasabi mo Nele, parang hindi na tama. Kila Spurgeon, paano kung wala kang dati sulat nagtatranscribe. Di ba? Sulat dati. Okay. Ikaw kasi, sir, hindi kayong social media. Pero minsan kasi hindi alam din ng ibang tao kung ano yung mga ginagawa mo, no? It's okay. No. Ang mainam kasi doon na hindi alam Kaya ng iba. minsan, parang the audacity din ng iba na sitahin ka sa mga ibang bagay, di ba? Nag-snap ako minsan. Mali ako doon. Na doon ko nasita ako. Sabi ko talaga may ginagawa ako. Parang yung akala, kasi para gusto ata ng tao, kailangan pagod na pagod ka lagi, yung sobrang hirap na hirap ka, pawis na pawis para makita na may ginagawa ka. Parang kawawa, achoy na achoy yung Hindi, mating. minsan sa bahay, yung parang ayaw ka lang kita, napapahinga, napakatatamad, walang ginagawa. Pero sa totoo, bago ka makita, nalinis mo na yung bahay, Isa ka lang during dapat ka maabutan. Minsan ka lang inabutan na nagpapahinga. Doon ka pala sabihan na walang ginagawa. But again, kahilata na naman kayo. kung si God, nakikita yung ginagawa mo in secret, i-reward ka naman niya publicly. Okay. Kaya doesn't matter na mag-social media. Social media pa, kaya ka lang sa social media, gusto mo lang i-monetize yung, ay wow, ang galing. Balik-balik din, diba? Pinirahan. Yung may content na ganun parang ay grabe tumulong sila sa pulubi. Hindi nyo ba alam nakikita niya na yung ganito. Minomonetize lang din niya. Kasi yung mga iba social experiment Ano din ako ng ganun Social experiment, though sometimes okay naman siya, pero kung yung social experiment mo is pang clout lang, lubayan mo na yung terminology mo na social experiment. Gawin mo na pagbabago yon sa buhay mo, ikaw mismo sa sarili mo. Kailangan narinig ko. Palaka ba yun? Hindi, parang Pusa. nasagap na radyo siguro o baka ganun. Pusa ba? Pusa. Sige. 5 to 9. Pupunta ako sa inyo pagkagaling ko sa Macedonia kasi plano kong dumaan doon. Malamang mag-i-stay ako sa inyo ng ilang araw o kaya magpapalipas ako dyan ng buong winter. Okay? May winter sila doon. Okay. Para matulungan nyo ako sa susunod kong lakad kung saan man ako pupunta. Ayokong sumaglit lang sa inyo. Gusto ko sanang magtagal ng konti dyan kasama kayo kung papayagan ng Panginoon. Mag-i-stay ako dito sa Ephesus hanggang sa araw ng Pentecost. Okay. Kasi may magandang opportunity dito at marami akong magagawa kahit na maraming mga kumokontra. Okay. Una sa lahat, wala namang masama na may programa, mayroon tayong patterns na sinusunod na in order lahat ng bagay na ganitong araw ako pupunta, ganito, ganyan. However, magbigay daw tayo ng kaunting room sa interference ni God. Halimbawa, yes, eto Hindi yun. fix, no? Yes. Hindi siya yung fix na. Again, ulitin ko, God is a God of order. Pero kumbaga, halimbawa, bilang church is Allowance. Bigay ka allowance. meron tayong programa, ganito, ganyan. Katulad kay Kuya Jo, nakita niya na medyo naglalak ng fellowship doon sa mga bago. So pumayag siya na every other yung Christianity 101 na classes. So kumbaga,
hindi tayo tali doon sa programa. Hindi tayo nakatali doon sa pattern or doon sa system. Again, okay yung order. As in, okay talaga yung order. Pero magbigay tayo ng allowance sa sigad, pwedeng mang-interrupt. Anak, wait lang. For this time, pwede bang pakinotice muna yung isang kapatid nyo na may sakit? So, Ang kumbaga, karamdaman. hindi siya yung parang Panginoon natin yung programa. Oo. Pwede pa rin Kumbaga siya. si God pa rin is ang atin talagang Panginoon. Oo. Kasi wala naman din yung order na yon kung hindi siya yung pinagmulan ng ating wisdom. Ano pa? Pinakikita dito na si Paul, talaga nagre-rely siya kay God kasi titingnan niya kung may mga open doors and opportunity. At para kay Paul, yung mga opposition, those are opportunities. Kumukontra. So, hindi negative si Paul dito. O, yun lang. Doon lang sa part na yun. Okay. Next, Jeez. 10 to 11, last na. Pag dumating si Timothy, iparamdam niyong welcome siya sa inyo kasi nagsiserve din siya sa Panginoon gaya ko. Huwag niyo siyang maliitin. Tulungan niyo siyang makabiyahe ng maayos para makabalik siya sa akin kasi hinihintay ko siya kasama ng mga kapatid. Okay. Dito naman, Timothy. pinaalalahanan niya yung mga tao na irespeto naman nila yung mga regalo at ginagamit ng Diyos para sa kanila. Bakit binabastos ba nila Kasi si Timothy? Paul nga, hindi disrespect at saka disregard lang nila. Di ba? Despise na si Paul. Ito pa kaya mas bata. Ngayon, parang pakiusap nila na ito namang mas bata, wag niyo namang i-despise, Maliitin. i-respeto nyo. Ngayon, kay Timothy, may paalala din naman siya na ikaw, wag ka naman din gumawa ng mga bagay na ikaka-despise ka rin ng mga tao. So, balanse siya. So, ano ang pinaka-pinopoint daw dito? Ang point dito is, binaback upan ni Paul si Timothy. At pagpapakita rin dito na wala yan sa edad. Yung pagiging masigasig or mature patungkol sa Diyos. Pwedeng bago ka pa lang, pero yung maturity mo is talagang mas mataas na compare dun sa mga iba. Pwedeng matagal ka na pero wala pa rin, di pa rin mature. Ganon. O, pusa nga. Okay. Sorry, may nadidinig kasi kami dito. Hindi niya nadidinig yan eh. Okay, sige. Pusa pala. Kasi akala namin may mga yun din na dito eh. Okay. Tiyanak, ano? Ano sir, di ba nga dahil nga mas bata nga si Timothy, ano, binubuli? Ano? Yung bata ka pa lang, marami ka pang kaining bigas, ginaganon. Kaya maganda yung yung advice ni Paul sa kanya eh. Di ba, do not let anyone look down on you because you are young. But be an example dun sa 5 virtue. Ngayon, dun sa 5 virtue na yun, hindi mo kailangan na tumanda na sobrang tanda para ma-exemplify mo yun. So, kumbaga, kung may mga tao na, ako kasi 5 taon na ako nagpipreach, ako kasi 10 taon na ako nag-handle ng church, hindi na pwedeng sabihin yun. Dahil sa buhay ni Timothy, buo at buhay yung mga virtues na sinabi ni Actually, San Pablo. assessment ko kunyari sa atin, minsan may mga matagal tayong kasama na parang wala. Pero yung mga bago din naman na talagang parang sila pa yung may zeal, sigasig doon sa tawag dito. Sila pa yung zeal o may sigasig sa pagsamba at saka paglingkod sa Diyos. Ayan. May kumakatok. Si Liam siguro to. Okay. Yun lang naman. Hanggang dito muna tayo sa yun lang pala eh. 11. Then next tayo sa 12 onwards. Okay. Goodbye. Thank you guys. God bless.